sumihan. Sa ngalan ng Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Sumayin po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang minamahal ko mga kapatid, aminin po natin ang ating mga kasalanan at mga pagkukulang upang tayo po ay maging karapat-dapat na gumanap sa banal na pagdiriwang na ito. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Gawaan po tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin po tayo sa ating mga kasalanan. Patnubayan po tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, kalugdan mo kami at pagbigyan na magkamit ng kalobong karagdagan upang sa maalab naming pananalig, pag-asa at pag-ibig, kami ay mamalaging tumataliman sa iyong kautusan sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang simula ng aklat ni Propeta Jeremias. Ang aklat na ito ay sulat ng mga sinabi at ginawa ni Jeremias na anak ni Helsias at isang saserdote sa Anatot sa lupain ng lipi ni Benjamin. Sinabi sa akin ng Panginoon, pinili na kita bago ka pa ipinaglihi upang maging propeta sa lahat ng mga bansa. Sinabi ko naman, Panginoon, hindi po ako marunong magsalita. Bata pa po ako. Subalit sinabi niya sa akin, huwag mong sabihing bata ka. Sinusugo kita, kaya tumayo ka. Ipahayag mo sa lahat ang aking iuutos sa iyo. Huwag mo silang katatakutan pagkat ako'y sa iyo at iingatan kita. Akong Panginoon ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniunat ng Panginoon ang kanyang bisig. Hinipo ang mga labi ko at sinabi, Hayan, ibinibigay ko na sa iyo ang dapat mong sabihin. Ibinibigay ko rin ngayon sa iyo ang kapangyarihan sa mga bansa at mga kaharian. Sila'y bunutin at ibagsak, lipulin at iwasak, ibangon at itatag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Sa iyo lang, Panginoon, lubos akong nananalig. Huwag mo akong pabayaang mapahiya at malupig. Tulungan mo ako ngayon, yamang ikaw ay matuwid. Ako sana ay sagipin, sa daing ko ay makinig. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Ikaw nawa ang muog ko at ligtas na kakanlungan. Matatag na kublihan ko at matibay na sanggalang. Sa lahat ng masasama, O Diyos, ako'y ipaglaban. Sa kuko ng mababagsi, huwag mo akong pabayaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Panginoon, sa iyo ko inilagak ang pag-asa. Maliit pang bata ako, sa iyo'y may tiwala na. Sa simula at mula pa, wala akong inasahang mag-iingat sa sarili, kundi tanging ikaw lamang, kaya naman ikaw poon, pupurihin araw-araw. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Pagkat ikaw ay dakila, patuloy kong isasaysay. Maghapon kong ihahayag
ang dulot mong kaligtasan. Sa pulpa, sa pagkabata, ako'y iyong tinuruan, hanggang ngayoy sinasambit ang gawa mong hinangaan. Patuloy kong isasaysay ang dulot mong kaligtasan. Salita ng Diyos ang puno ng tanim ni Jesucristo upang lumubos sa tao. Alleluia, 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noon ding araw na iyon, si Jesus ay lumabas sa bahay at naupo sa tabi ng lawa. Pinagkalipunpunan siya ng makapal na tao, kaya sumakay siya sa isang bangka at doon naupo. Nasa dalampasigan naman ang mga tao at nagturo siya ng maraming bagay sa pamamagitan ng talinhaga. May isang magsasakang lumabas upang maghasik. Sa kanyang paghasik ay may binhing nalaglag sa tabi ng daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. May binhi namang nalaglag sa kabatuhan, sapagkat manipis lang ang lupa roon, sumibol agad ang binhing iyon. Ngunit nang mapabilad sa matinding sikat ng araw, ay natuyo. Palibhasa'y walang ganong ugat. May binhi namang nalaglag sa dawagan. Lumago ang mga dawag at ininis ang mga iyon. Ngunit ang binhing nalaglag sa mabuting lupa ay nag-uhay. May tig 100, may tig 60 at may tig 30 butil ang bawat uhay. Ang may pandinig ay makinig. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po sa ating lahat. Pagbati po ng mapagpalang umaga sa mga sumusubaybay ho dito sa atin, sa dambana ho ni Poong San Jose, dito po sa San Jose, Batangas. Mga mahal natin sa buhay na nasa mga tahanan, nanonood ngayon, mga nakikinig sa kanilang mga kapilya, sa mga mahal natin sa buhay, mga nasa ibang bansa, mga magtatrabaho ngayong umaga, mga drivers, at siyempre, ang ating mga mahal sa buhay na may karamdaman ngayon. At gayon din, pagbati naman sa mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan sa araw na ito at sa nagdiriwang ho ng kanilang wedding anniversary. Congratulations po sa inyo. Sa atin ho unang pagbasa, narinig ho natin sa aklat ho ni Jeremias, yun hong kanyang pagtawag sa kaniya. Sa lumang tipan ho at bagong tipan, iba't iba ho ang mga tinawag. Doon tinatawag na varied ages. Meron ho mga matatandang tinawag. Sina Abraham, sina Zacarias, sina Moises. At mayroon din naman hong mga farmers tulad din na Mika, sina Amos. Meron din namang mga aristokrat,
sina Isaias. At meron din naman hong mga babae na tinawag ang ating Panginoon. Gayun din naman ho, ay meron din namang mga bata. Sina Samuel, sina David. So kung titingnan ho natin, all walks of life, may pagtawag. Anong ibig sabihin nito para sa atin? May dahilan ka kung bakit ikaw ay nabubuhay. Minsan sabi natin, na disgrasya, out of wedlock, di ho, ay dahilan. At yun ho magandang itanong sa ating mga sarili, ano ang dahilan ko at purpose ko kung bakit ako narito sa mundo? Lahat ng humihinga ay may dahilan kung bakit naririto sa mundo. Sa madalit sabi, ikaw ay may misyon. At yan ang iyong aalamin. Di nga lamang ho, minsan sinasabi, ay, basta na lamang na manahinga eh. Ay, basta na lamang nabubuhay eh. Di. May dahilan no, mga yan. Sapagkat, ang Diyos naman no, hindi maglalagay for nothing. Ang Diyos naman, na kanyang nilikha, eh, ibig sabihin, walang pakinabang. Tayo lamang man na nagsasabi na, wala ka namang kapakinabang eh. Dagdag ka pa sa lipunan ng problema. Ba't meron nga biro na sabi, ay magaling pa nung ipinanganak sanang ibinao ni ikaw eh, at ang inunan ang kinuha. Ay baligtad ho minsan eh. Ang gusto natin ngayon, hindi. Lahat ho tayo. Dapat na ikaw ay humihinga. May purpose ka. May dahilan ka. Ano sabi sa unang pagbasa? Panginoon, bata pa ako. Hindi pa ako marunong magsalita. Wala akong kakayahan. Ano sabi ng Diyos? Pinili na kita bago ka pa ipaglihi sa sinapupunan ng iyong ina. Kaya kayo ay may dahilan. Sa parting nga ho ng katawan natin, magtataka ka nga din naman eh, kung bakit tayo meron ding appendix, ano ho. Tapos pang nagsakit pa, appendicitis. Siguro, alam naman ng mga medical doctors yan kung anong purpose ng appendix na yan. Sa ordinaryong tao, tatanungin, wala namang purpose. Ay di pag nagkasakit nga, di tatanggalin. Pero para sa atin, may dahilan eh. Kaya sa mundo, sinasabi nating mga nasa lansangay, pabigat lamang, ang mga yan naman ay, hindi, may dahilan ang mga yan. May purpose din. Doon nga sa libro ni Rick Warren, The Purpose-Driven Life. Why am I here? Anong dahilan ko? Bakit ako naririto sa mundo? Sa atin hong ibanghelyo, isang salaysay o kwento ang binigay ni Jesus sa kanyang mga tagapakinig. Alam naman ho ng maghahasik na ito na hindi lahat ng kanyang itatanim ay tutubo at mamumunga. Alam niya ho ito. Pero bakit siya nagpatuloy sa pagtatanim, sa paghahasik? Alam ho niya na mayroong magandang lupa mapupunta. Alam niya sa may batuhan. Alam niyang may mamamatay. Pero nagpatuloy pa rin siya. Bakit? Sapagkat nandoon ang tinatawag na pag-asa niya. Sa buhay yun natin, ganyan din. Ano man ho, ang dami ng mga unhealthy comments, meron ng mga distractions, patuloy pa rin ho tayo sa paggawa ng kabutihan. Hindi pa rin ho tayo nag-give up. Ang dami ng failure sa buhay. Yung iba, nakailantek na sa bar. Ay nung sumubok uli, nakapasa. Yung iba, nawala na ng pag-asa,
Ilang katitake na ng exam. Oh, nag-take ulit, pumasa. Ibig sabihin, bagamat may mga disappointment tayo sa buhay, mga shortcomings, tayo nagpapatuloy sa buhay. Dahil alam natin na tayo ay mamumunga. At sinong tagapagkasik na ito? Sino yung sower? Si Jesus, ang Diyos. Alam din naman ng Diyos na araw-araw may misa. Araw-araw ay nagdadasal. Araw-araw ay nakikinig na salita ng Diyos. Alam naman ng Diyos na hindi naman lahat kung nakikinig man yan, hindi sinasabuhay Pero bakit hindi nananawa ang Diyos? Sapagkat alam niya darating ang araw. Yung kanyang pusong bato na ito ay lalambot din. Kita ho ninyo, umulan at umaraw, tuloy ang misa. Umulat umaraw kay nasimba kahit online. Nakikinig sa salita ng Diyos. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay hindi nananawa. Sapagkat ang Diyos ay hindi tumitigil. May makita man siyang kasamaan, kasalanan natin, patuloy pa rin siya nag-o-offer ng kanyang biyaya, ng kanyang blessings. Sana'y ganon din ho tayo. Makitaan naman ho tayo ng iba, sa tingin nila ay masama, sa tingin nila tayo makasalanan, sa tingin nila tayo ay hindi karapat-dapat, patuloy pa rin ho tayo sa buhay. Marami ka mang failures, magtatagumpay ka rin. Sapagkat ang Diyos ay hindi nananawa na tingnan yung butil ng kabutihan na itinanim ho sa ating puso. Noon hong isang araw ho ng Lunes, kami ho ay nagkaroon ng recollection meeting sa Lipa. At ang amin hong, sa umaga ho kasi session niya, recollection. At ang amin hong panauhing pandangal ay si Cardinal Lolo Gaudencio Rosales. At ang topic ho niya ay formation of the conscience. Ang tanong na ay, ang mga kriminal ba may konsensya din? Ang mga magnanakaw ba may konsensya din? Ang mga pumapatay ba ng tao may konsensya din? Opo. Lahat ho ng tao may konsensya. Pero ang problema, the conscience was not formed. Kaya mahirap kapag ang dinidikta ng konsensya ay mali. Ano yung sabi natin? Makonsensya ka naman. May konsensya ho tayo. Sapagkat ang konsensya, yan ho ay inner voice ng Diyos. Pero pag hindi ito na-form, dyan ho tayo magkakaproblema. Lahat na ng kasamaan, lahat na ng kasalanan ay gagawin ho natin. Sapagkat ang konsensya ay hindi nabago o iba ang dikta sa kanya ng konsensya. Sa ating ibanghelyo ding ito, sabi ng ating Panginoong Yesus, sa bandang huli, siya ay maghahasik at siya ay may itinanim sa atin. Nung tayo isinilang pa lamang, nandyan ang kabutihan, the innate goodness of God. Ay yung pagsilang naman ng bata, ay ano bang kasalanan niya? Wala naman bakit habang lumalaki, nagbabago ang tao? At tayo din naman ho, para tayo lumago, yun hong butil ay kailangang mamatay. At ito ho yung tinatawag na dying to oneself. If we must grow in life, alam ho natin na dying to oneself, mga kasalanan, yung ating mga kahinaan, kung gusto nating lumago, kailangan din nating mamatay at iwan ito. Sapagkat kung tayo mananatili, yung habit nating ito ay wala hong mangyayari. Hindi ho tayo mamumunga. Ano naman kung iisa ang bunga? At least ho, ay namunga. Malay nyo, sa mga susunod na taon, susunod na mga araw, hindi lamang isa, dalawa.
Tatlo. Ang mahalaga, tayo ho ay mamunga. Ang Diyos ay hindi nananawa na magbigay sa atin ng mga biyaya. Tanggapin ho natin ito. Ang Diyos ay hindi nananawang magsalita. Ang mabuting balita sa ating ebanghelyo, ang may pandinig ay makinig. Sabihin natin sa Diyos ang ating pagnanais sa isang mayamang ani sa mundo habang ating nasa salamin ang hindi matabang lupa sa ating buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang simbahan, naway magbunga ng mayamang ani sa pamamagitan ng katapatan at dedikasyon ng kanyang mga lingkod, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang ani ng katarungan, naway magbuhat sa hindi makasariling paggawa ng mga pinuno, mambabatas at hukom ng gobyerno, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga magsasaka na nagpapagal sa bukid, naway umani ng bunga ng kanilang paggawa at makatulong sa ikauunlad ng sambayanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga may sakit na nahihirapan sa mga kasawian sa buhay, naway masiyahan sa ani ng pagpapalakas loob mula sa kanilang mga kaibigan at komunidad, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Ang mga tapat na yumao, naway makarating sa kanilang walang hanggang tahanan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, gawin mong mabunga ang aming buhay. Mapagmahal na Ama, tulungan mo kaming makapagdulot ng mayamang ani sa anumang iyong tinanim sa aming mga puso. Niling po namin ito sa pamamagitan ni Kristo, ang aming Panginoon. Amen. Puri ka, Diyos, sa mga kasalimutan, mula sa mga kinakaroon. Kapuri-puri po may kapal, ngayon kay. Kapuri-puri ka, Diyos, sa malimang kasalimutan, si Panginoon may alay, mula sa katasang pangalan pa rin. Manalangin po kayong mga kapatid upang ating paghahain ni kalagdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, lahat ng iyong mga paghahain ipinag-utos nung araw, ay ang pinagtibay sa isang haing hantungan ng tanim. Tanggapin ang ginaganap ngayon ng iyong mga lingkod at basbasan mo ito ng kabanalang gaya ng iyong kaloob. Sa mga alay ni Abel, na lubha mong ikinalugod, upang ang mga handog ng bawat isang nagbigay para sambahin ang banal mong ngalan, ay magkamit ng karagdagan mong kasiyahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama na ang Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas po sa Diyos ang inyong mga puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan po natin ang ating Panginoon Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan, pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang may daragdag. Sa kadakilang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ay nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan. Sa pamagitan ng anak na minamahal, kaya kaysa ng mga anghel, na nagsisiawit ng papurisin na walang humpay sa kalangitan, kami po ay nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Santo Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan.
Ama naming banal, ikaw po ang bukal ng tanang kabanalan, kahit sa pamagitan ng Espiritu, ngayon mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya, pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya, ninabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nebot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito, tinumin itong kalis ng aking dugo, ng bago't wala hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubus para sa inyo at para sa lahat. Sa pagpapatawad ng mga kasalan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, kinagawa po namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kaming minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magkakasalo-salo sa katawan at tugon ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa iyong pag-ibig. Kaysa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming Arsobispo at ang lahat ng mga kaparian. Nalalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay na. Nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, kaawaan mo po sila patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapan din kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalabereng Maria na ina ng Diyos ni Pong San Jose na ating din patron. Kaysa ng lahat ng mga apostol, San Jose Marelo, at ng lahat ng mga banal na nabuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang naman po namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kaniya, ang lahat ng parangal papuri sa Diyos sa makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Sama-sama po nating awitin na may kababaang loob ang panalangin tinuro sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, ang Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa
kami sa lahat ng masama. Inihiling po namin kami at Diyos sa lahat ng masama, pagkalooban po ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tungahin mo ang aming pananampalataya at huwag po ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban po kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan po ng Panginoon ay lagi nang sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po sa ating lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Maminamahal kong mga kapatid, ito ang kordero ng Diyos, itong Kristong muling nabuhay. Sinagali sa mga kasalanan sa libutan. Mapalad po tayong lahat ng mga inaniyan sa kaniyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanan, nang ipinapakinabang mo sa iyong sariling buhay at gawin mong kami pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkamakasalanan, patungo sa pagbabago nagdudulot na iyong kabutihan sa pamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumaini po ang Panginoon. At sumayo rin. Kayo pong lahat, kasama na po inyong buong pamilya, ay pagpalain, ingatan, gabayan, kahabagan ng ating mapagpalang Diyos. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humakitaglayang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Salamat Salamat sa Diyos.